Father Benjamin, yes. True to leaders. Okay? Bro? Good morning everyone. Narinig niyo naman ako, di ba? Ayoko nga ganun kasi hindi nyo naiintindihan kahit ako, hindi ko din sila naiintindihan pag nagsasalita. So magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Brother Edwin Enriquez, Group 2 Team Leader. So, gusto ko lang kung kayong welcome sa EMAC dahil ngayon pa lang po, pero congratulate ko lang po kayo na sana hanggang sa susunod kayo magpunso. Pwede ko po bang malaman sa inyo kung sino po ang nirecruit at kung sino po ang hindi nirecruit? Meron po ba sa inyong hindi na-recruit? Hindi po nirecruit. Bakit ko po tinanong yun? Kasi po ako mismo. Pumasok po ako sa EMAC, wala pong nag-recruit sa akin. Ako po mismo ang pumasok sa EMAC dito sa Taguig. Pero noong pa man, elementary pa lang po ako hanggang ngayon, sa Krista na po ako hanggang naging nakasama ko po ang mga paroko, sana po ang na-assign. Pagdating po natin dito, naka-assign pa rin po ako sa Paranaque, dinadaan ko lang po ako sa Santo Niño, kaya sana po parang kailangan ko ng mag-ibo sa Santo Niño. So, marami po akong nakita dito dati. Sabi ko kung kailan ng recruitment, siguro nakakalimutan nila sa aming mga ginagawa nila. So, wala akong natuloy sa mga recruit sa akin. So, ako po, napunta dito mismo, kinausap ko kung sino po yung nabukan ko pagkatapos ng misa. Binigay ko yung number ko na kung pwede ako tawagan ng coordinator during that time. So, ako yung papunan, coordinator, check tumawag sa akin. From then on, the rest is history. So, mga naming tinawag, kukunti ang sumagot. So, kayo, congratulations po sa inyo at tumulong po kayo. Yung pong diniscuss ni Brother Benny kanina regarding sa expectation ninyo, what are you to become after nito? Yun po ay isa dapat ninyong sa puso. Lalo-lalo na po, Holy Eucharist. Kailangan po lumalim ang pananampalataya nyo. Kailangan po ng pwedeng ng bukal na pananalig, malalim na pananalig kay Kristo. Hindi po ang pagsalin ninyo rito ang siguraduhan na magiging maayos ang buhay ninyo. Hindi po ito kasiguraduhan na mawawala po kayo ng problema habang kayo nabubuhay at pagsalin nyo rito. Hindi po ito kasiguraduhan na lahat magiging maganda sa buhay ninyo sa pagsalin nyo rito. Hindi po. Pero ang assurance lang ng Panginoon ng nagbibigay sa akin na sa lahat ng pagkadaanan ninyo natin, kasama natin siya. Akin natin siya. Para kasama natin siya, lalakay sa mundo nito, sa dating nito. Kaya ngayon pa lang, kung mga nakaraang panahon, hindi ganun kalalim ang ating pananampalataya. Ngayon, sana sa pagsali mo rito, lumalim ang pananampalataya ng kay Kristo. Lalo na napakapalat ninyo natin dahil tayo lang yung maawa ng katawan ng Kristo. Tapusin dyan, kaya po ang tawag sa akin, extraordinary. Sino po ang ordinary? Ang mga pare. Sila po ang ordinary. Tayo, extraordinary. So, bigyan po tayo ng extension ng ano po ang ginagawa ng mga kapatihan. Kaya po namin gawin. Okay, so without further ado, i-discuss na natin. This is random lang naman. Guidelines, bylaws, extraordinary ministers of Holy Communion. Ito pong guidelines and bylaws na dapat na natin sinusundan. Hindi po tayo maging dahilan para wag sundin. Ito na po kasi ang binigay sa guidelines ng Diocese of Pasig sa buong Diocese
Pwede bang ganito? Pwede bang ganyan? Wala na po yun. Kasi hindi po ito sinula ng isang araw lang. Diniscuss po ito ng buong diocese at ang pagkasunduan ng buong diocese. So ito po ang guidelines and bylaws na dapat natin susundan. Okay? Qualification of candidates. Sigurado naman tayo na meron naman talaga kayo lahat pinili. Meron sa ating professional, merong technical, merong sa bahay lang. Pero hindi na ng Diyos yun. Hindi na ng Panginoon. Ang tinitingnan niya yung puso ninyo. Puso ninyo. Dati tayo. Wala namang apostoles na yung magaling. Wala namang santo na santo talaga. Ang mga santo, dating nakaw, tani, prostitute. Kaya wala sa atin, kahit sino pa tayo, professional tayo, nasa tindahan na tayo, walang ganun ng Panginoon. Wala tayo importante sa Kanya. Mas lalo na kayo kasi kayo hindi naman. Okay? Good Catholics in faith and deed. Ito yung sinasabi ko kanina na dapat pagkatapos ng dito, pag napasali kayo dito, yung faith ninyo, yung pananang ninyo sa buhay, in-expect natin na mababago. Lalalim ang pananampalataya ng kay Kristo. Physically and mentally. So dapat kayo yan kasi may mga times, lalo na sa pag-suko ninyo, pag-serve ninyo sa mga may sakit, dyan yung ulan, dyan yung baha, hindi magiging handa sa atin kung yan. Kasi, siyempre, kasama natin si Kristo, gusto natin mag-ilo. Yun lang naman ang gusto natin dati. Kaya tayo sa mga mag-ilo, gusto natin i-share yung nalalaman natin, yung pag-ilo. At kapapaan ko, yung palagi, kapapaan ko. Ang tinatanggap natin na sa ating mga senior, 25 years old, or 70, pero siyempre, meron kami miyembro dito. Nakita ko naman, nakakapag-bite na, 24/7 yung mga tatanggap, depende na lang yan sa discretion na pagkakapo. Meron din below, 25 years old, nakita ko naman, 20 years old, 15 years old, kaya naman, ako naman sa responsibilidad. Kaya that's based on the discretion of the parish. Always available for the distribution of Holy Communion, with the celebration of the Eucharist outside the Mass of the Sea and the State. Anong ibig sabihin nito? Pag pumasok kayo dito, naglalaan na kayo ng panahon, ng oras. Hindi sinasabi rito na kung kailan kayo pwede. Hindi sinasabi dito na meron akong lahat niyan. Dito naman sa akin, beforehand, alam na ninyo na meron schedule. Beforehand, alam niyo na kung meron kayong duty. So beforehand, alam niyo na meron. Hindi yung pwede duty kayo ng Sunday. Alam niyo na duty kayo ng Sunday. Biglang dumating yung kumpare nyo, iyaya kayo ng Sunday ng duty ninyo, hindi na kayo pwede. Ang ibig ko sabihin, dapat meron kayong sense of responsibility. Nakuha na yun eh, dumating lang si kumpare, tagal-tagal lang wala niya, hindi na kayo nakita. Pwede nung, pare, pwede bang sa oras ng kaibigan lang, walang mawawala sa pagkakaibigan nyo. So, nag-dedicate kayo ng oras, ito yung ibig sabihin niya. Sinasabi rin sa guidelines, at least, kung pumasok kayo dito, nandito kayo sa area malapit sa kung saan kayo dito. Siyempre, para galing sa taasan ninyo, para galing sa
binigyan sa amin ng gusto yan. Pero sinasabi lang natin, i-schedule natin. Schedule natin. Kung kaya naman i-schedule yung lakad ng biglaan na yan, schedule natin. Kasi meron na tayong prior commitment. At move na tayo. Okay, hindi naman natin kung siya. I-direct natin yung, siyempre, bago kayo nakarating dito, ginawa na yan na sa inyo. Tinignan na sa inyo yan. Sino ang naglilingkod, sino ang nagsisimba, sino yung may mababaw na pananampalataya sa inyo, natanong na yan sa inyo. At sinagot ko na rin yan. Bago kayo napunta dito. Kaya kayo na, nagkaroon ng first place, dahil tinanong na kayo niyan ng mistake. So, pagkatapos kayo dito, actually, sila-submit na yan, yung mga bagong miyembro. So, the next process will be yung recommendation from the coordinator, ibigay yan sa parish list. And then the parish list will be given ito together dun sa Pasig para doon sa candidacy dito kung i-approach. Ito, hindi na sa inyo yan. For single, kailangan ng pisma, for marriage, siyempre, marriage certificate. Okay, basic information. Sa lahat ng bago, actually, balot na sana namin kahit may mga lumayan. Mag-undergo ng basic information. Ito, taon-taon dito, ginagawa. Basic formation is para malaman natin yung mga karaniwan, mga normal na ginagawa. Pagiging EMHC member. So yan yun. Kailangan mag-complete kayo ng basic formation sa tatlong panahon binibigay sa atin ng license ng Pasig. Tapos, may mga palakit yan. Pag hindi kayo nakaatin yan, mayroong mga consequences. So, during basic formation, lahat yan nangyayari. And then merong misa. So, importante yan basic formation para sa ating mga pamilya. I don't know kung gagawin to, pero meron tayong bulletin board yan sa mga OGM, Ongoing Formation. This one naman is kapag nakapag-undergo na kayo ng basic formation. Ang OGM, Ongoing Formation or Renewal Program, this is being held every year. Sinasaliwa natin yung pagiging miyembro natin ng ministry ng EMHC, pagiging EMHC. So, taong-taon yan. Kung paano nagsasaliwa ang mga pare during Christmas, kanilang pagkapare sa EMHC, ongoing formation. Bakit ongoing formation? Renewal. Bakit ongoing? Kasi tuloy-tuloy lang yung ating pag-aaral sa pananampalataya. Kaya, so tuloy-tuloy lang yan. And that is year 8. Ito yung sinasabi ko. Isa sa grounds para masuspenda o mawala ka ng pag-ibig ng service sa pag-ibig ko, eh dahil hindi ka naka-attend ng law information, ng renewal. Parang lisensya lang din. Driver's license, kasi yung mga driver din. Pag wala ka lisensya, hindi ka lang nag-drive. Paano mag-drive? Sa EMHC, nakapag-observe ka rin, mag-observe. Pero, illegal ka. Kasi hindi ka rin. Okay? So, merong grounds yan para masuspindi ka dahil sa hindi pag-attend
so bago mangyari yan, every year, magbibigay ang coordinator natin ng listahan ng mga qualified na mag-a-attend ng ongoing coordination, and then sasabihin ka sa ating parish priest. Si parish priest mag-recommend ng mga candidates for renewal. Okay? So, siyempre, alam na ni coordinator kung sino yan, bibigyan ng mga list. So, what is being observed para maging qualified ka? Lahat yan. Yung schedule of services nyo ba na nagagawa ninyo? Natutugunan ba ninyo? Yan yun. So, yan. Yung pag-attend nyo ba sa meeting? Dahil ang EMC, meron kong once a month na meeting. Tandaan nyo, meron once a month na meeting ang EMC. Once a month. At meron din once a month formation program ang parish na nire-require tayo tumating para sa paglalim ng ating pananampalataya. So yun yung mga dahilan kung bakit. Hanggang mo oras natin. Bakit pa meron ongoing coordination? Bakit? Ito na yung sinasabi natin kanina na para lumalim ang ating spiritual life. Kung dati, kaya mo saan na ako magsisimba. Kung dati, pwede naman next week na lang ako magsimba. Ngayon, pagsali nyo dito, sana may mabago na ang lahat ng oras ninyo sa lahat ng gagawin ninyo siguro. Una siguro. Kaya rinigit palo. Tandaan nyo, sa unang pag-isip nyo pa sa umaga, magkaroon na siguro. Yun ang mga isipin na malulutuin nyo ng mga usahan. Thank you muna kayo kasi nabuhay kayo. Nag-isip kayo. Thank you Lord. Meron pa kung gusto magawa sa akin. Salamat, iisip mo. Salamat, nabayan mo ko sa kung araw na ito. Kaya nag-rinigit palo. Magiging magkaan yan. Magiging magkaan. Malagi lang na titignan sa loob niyo sa isip niyo. Palagi gusto ko ito mag-release. Ano man yung mga mahirap na bagay. Sabihin ko sa kung ba kanina, hindi assurance kung hindi makaamang buhay na. Pero wala kasama na sa loob natin na directly natin yung mga balaki na yan kasi akin na kami malas na loob natin. Hindi na ba wala siyempre sa pagsali nyo dito ang brotherhood? Hindi yan na wala. So once na i-rinsin member kayo, kahit saan pa kayo makita-kita, kahit saan pa lugar, andun pa rin yung mga brotherhood. Pakihan kayo, nagdag tayo. Ano man yung pangailangan sa dyan, sama-sama tayo. So dahil din, hindi rin spiritually, kundi yung pagkikong natin sa kapwa. Isa yan. Ito isa sa pinakamalaga ng nangyayari o nagagampanan ng pagiging daily minister. Lagi tayo i-answer sa priest kung sakali man sa pagkakaroon ng pagkakataon na wala talagang pare. Tayo bilang daily minister, pwede namin kampanan lahat ng sinasabi na ito sa mga sakramento ang pag-bless at patay.
yung celebration ng Lord with Holy Communion, yung walang consecration. Celebration of Diaticum, ano yun ba yung Diaticum? Yung mga pagbigay ng body of Christ sa mga mamamatay na. That is in the absence of a priest. So tayo yung umagala sa pamari. Ganun kayo ka-importante. Mayroon din tayo ginaganap na recollection for retreat outside minsan Metro Manila. Ito ang retreat. Ito yung mga once a year na ginagawa natin kung minsan sa Antipolo, sa Tagaytay. I heard sa Baguio, nangyari na yan. So, expecting nyo yan. I-expecting nyo yan na magkakaroon din tayo ng mga ganyan. Ito yung outside Metro Manila. So, dato tayo sa roles and function ng NSC. Number one, dahil naman talaga tayo extraordinary, the ordinary is the peace. Extraordinary, ito yung number one natin goal. Distribution, mag-edad tayo ng distribution of Holy Communion during the Mass. So sinasabi lang dito na talaga kailangan natin tulungan ng bakit ba kasi nagkaroon ng extraordinary ministry. Kasi sa dami ng mga parakyano at isa lang ang pare, isang oras lang misa, kung yung pare lang magbibigay ang punyo sa lahat ng nagmimisa, mabuti ng pamalas ng 2 oras para matapos ang magbibigay ng punyo. Doon tayo pumapasok. Mas maraming lay minister lalo ng mga Sunday para tumulong sa pare, mas maganda para mas mapapilis ang pagbibigay ng communion sa mga nasisimba. So again, yung mga yan is para tayo tumulong sa pare. So number one natin tumulong, distribute during the Mass, paglabas natin, papunta sa mga may sakit, pero huwag kayo mag-alala, sasamahan naman kayo bago kayo magkaroon. Ito na yung number, ito na yung sinasabi natin. Lalo saan lumalim ang pananampalataya ng sa lugar. Meron tayong mga activities na ginagawa dito sa ating ministry na every Wednesday, pero meron tayong tinatawag na Holy Hour, Desert Sacrament. Kung mapapansin ninyo, meron tayong Adoration Chapel sa baba. So, yun yung time para magkaroon tayo ng one-on-one meeting. 2 oras yan. Kung minsan once a month, kung minsan nakakalaw twice a month. So, ito na yung pagkakataon. Magkaroon tayo ng one-on-one face-to-face pag-uusap kay Kristo. Doon yun sa adoration. Doon nangyayari yun. At hindi lang yun, ini-encourage namin kayo na sana magkaroon kayo ng matagal na oras sa pag-usap sa Panginoon. Yung personally, sana dating 15, 10 minutes, 15 minutes, mas matagal pa doon ang pag-usap ng Panginoon gaya ng Kristo. Sana mangyari sa inyo yung podcast na ito. So may mga activities ang simbahan, nagkakaroon ng Holy Hour, adoration sa mismo simbahan, at ina-announce naman yan ng ministry ever. Okay, now duties and responsibilities. Ano ang duties and responsibilities ng
Dahil ang duty, ang responsibilidad natin, kung kayo magsisimula na sa paglilingkod sa misa, ang may responsibilidad natin. Nasabi dyan sa rules, may rules na 30 minutes bago yung oras ninyo, dapat nandyan na kayo. Bakit? Number one, para ma-prepare ninyo yung sarili ninyo, para makapag-pray kayo ng personal prayer ninyo, aside dun sa meron kasi later on, meron kayong orientation, papakita sa inyo yung before serving and after serving, meron yung prayer. So, bukod doon, kaya may ganyan 30 minutes para ma-prepare ninyo ang sarili ninyo na maging karapat tayo sa paglilingkod sa mga awak sa pamilya niya, sa katawan niya. Maging karapat tayo. Number one. Dalawa, ma-check natin lahat ng gagamitin, although MDG yan, pero isa rin sa responsibilidad natin. Hindi ibig sabihin na meron nang gumawa niyan, hindi na natin checkin. So, responsibilidad din natin. Merong wine, merong water, merong cost yung chalice, merong enough na cost for distribution. Wala yan. And yung tabernacle, para malaman kung may enough o palagi na yung laman ng Blessed Sacrament sa malaking Siborium. So, isa yan sa responsibilidad namin. So, tulad na sinabi ko kanina, yan yung sabi ko. Punta tayo ngayon sa attire and decorum. Pag sinabi natin attire and decorum, ito yung normal. Ito yung normal. Kung umuulan, dapat nakabota tayo, nakapalong tayo. Yun ang normal. Kasi umuulan eh. Pero kapag nagtitingkod tayo, meron din tayo normal na sinusunod. Sabi niya, dapat meron tayong official liturgical attire. Ano ba yung official liturgical attire natin? Long sleeve, na white long sleeve, na meron insignia ng Diocese ng Pasig, black pants, black sock, black shoes. Ang loob natin, t-shirt na plain white. Hindi yung t-shirt na may nakalagay dito, Emperador Alfonso. Huwag naman yun. Kung maglalagay kayo ng shirt, plain white shirt na wala nang kita kahit ano. Diba? Kasi obvious pangit, di ba? Sock. Pag sinabing black, hindi style. Hindi pwedeng yan. Wala akong pwedeng doon eh. Hindi ka naman tinawag na yung oras na doon eh. Alam mo na meron kang duty prior doon. So dapat pinag-prepare mo na yung bukas meron naman duty. Dapat meron akong itim na sapatos, malinis na sapatos, meron akong itim na medyas, meron akong white t-shirt sa loob. Hindi pwedeng ito lang yung available. Bakit? Kasi hindi ka naganda. Isa yan sa dapat na alin natin, maging responsibilidad natin bilang extraordinary. Kasi, tingnan mo si Father. Kasi assistant ka ni Father. Si Father na, naka-ganun din, naka-white din dapat. Dapat ganun ka rin. Kasi pinoportrait natin yung magiging
Nangyayari lang yun kasi hindi tayo nag-prepare. Ito tayo. Kaya hindi nyo alam na wala pala kayong tutuson. Sana sa pagbilikod namin sa Panginoon, meron tayong eagerness. Sana sa pagbilikod namin sa Panginoon, meron tayong yung nasasabi tayo, serve ako ngayon, nakawa ako naman yung kakawin ni Cristo. Yung excited ka na matutulog ka na ngayon bukas ng mataw may serve ka. Bukas kasi nakawa ako si Cristo. Lord, tulungan mo sana maging malakas ako. Yung excitement, kasi gusto ng Panginoon yun. Hindi yung magsaserve tayo kasi duty lang natin. Kasi naka-schedule lang tayo. Kasi member lang tayo ng ministry. Diba? Hindi lang obligasyon, dapat meron din tayo sense of responsibility. Ako hindi ako katulad nyo. Sakto lang. Bukas na umaga meron ako birthday ko ngayon. Bukas na umaga, isa lang yung birthday ko, siyempre yung ganyan ngayon. Pero dahil nagsiserve ako bukas na umaga, ayokong makakawi ako. Paano kung yun na rin yung huling birthday? Mas inuna ko pang binigyan ng priority yung Panginoon ko, kaysa bigyan ko ng priority yung paghahanda ko sa sarili ko para bukas na magsaserve sa Kanya. Diba? Dapat meron tayong mga ganun na pagkakaano natin sa sakyan. Panginoon, anytime, pwede. Yung pagsaserve, tingin natin yan, schedule yan. Pwede ka na mag-serve araw-araw eh, pero dahil may schedule, nagkatulan sa schedule. At tandaan lang din natin, hindi tayo na-minister pag hindi wala. Kasi karaniwan sa atin, magkakaroon ng schedule. Sunday lang. Kung minsan, meron weekdays, pero kung minsan, dahil sa dami ninyo, mag-i-MLR naman kayo. Huwag ninyong isipin na kung mag-pumasok dito, kung serve ninyo, ang pag-binigod ninyo, nangyayari lang, pag-linggo. Once na lay-minister kayo, lay-minister na kayo on the way. Lahat ng mga tao makakasalamuha ninyo, lahat ng kapitbahay na kagalit ninyo, tinitignan ka na sa lay-minister at maraming puputya sa inyo. Na kung dati ganito ang ugali nyo, dati away-away nyo yan, dati pumasok kayo sa pagiging lay-minister, matutulog tayo ng pangababa, matutulog tayo ng pasensya. At tinitignan ng mga tao yan sa atin. Lay-minister ka pa naman, ganyan. Pag nagtungkuhan kayo dyan, nag-iinuman kayo, inaanan kayo dyan ng mga kapitan, yung mga lay-minister nag-iinom. So dapat meron tayo mga ganun. Hindi sinasabing bawal. Hindi sinasabing bawal. Pero huwag nang garapalan. Bakit? Kasi tinitignan na tayo. Kami simbahan. So kung ano man yung nakikita
samples for the rest of the community. Ang makita sa inyo ng mga tao, yun ang nakita nila sa buong ministry. Kaya dami-dami tayo. Proper decorum, properly avoid unnecessary movement kasi nakaka-distract yan sa iba. At hindi rin natin isa maiiwasan na magtanungan during the time na nagsiserve na tayo sa isang direkto. Hindi maiiwasan magtanong. Pero kung magtatanungan tayo, kung kumentuhan lang tayo ng mga personal, set aside na muna natin pagkatapos na natin mag-serve. Kasi nga, number one, sabi ko nga, tinitignan tayo ng tao, nasa unahan tayo. Lahat ng teams natin nakikita nila. Ano man yung salita natin, nakikita nila. Meron nga akong gustong suggest kay Board dahil save yung atin ng pastoral council na pwede sabihin ng Board na during mag-start, bago mag-start ang mass, huwag na magpapagay ng mag-practice ng mga choir. Kasi nakakaliswag yan sa mga tao gustong magdasal muna bago mag-isa. May mga tao bago mag-isa nagdadasal muna yan at hindi nyo gusto mangyari kasi bago kayo mag-serve ang nasa kapanaray. Huwag kayo ng personal prayer ninyo bago kayo mag-serve. So, yun din sana na gawin mo. Mag-personal prayer kayo dahil mag-serve kayo ng mga oras na yun. At hindi gusto mong sabihin na sana wala ng mga tutok-tutok, wala ng mga practice-practice. Kasi hindi naman sa pag-ano, nung time na akong head ng music ministry sa barang namin, bawal yung practice bago mag-misa. Nag-misa na mag-practice ka na. Bawal mag-ganon ng testing na order na yan. Kasi nakaka-distract sa mga tao na nakakasal. So, meron ko sana nasabi niyo. So, ito isang mahalagang ano rin na dapat na alam ninyo. This is during the serving of the sick. Kung ma-assign kayo sa pag-serve ng may sakit. Ano ba yung pag-serve sa may sakit? Ito din yung mga tao na bedridden, na hindi na nila kaya lumakad ng simbahan, kundi pwede na sila mag-online mass. Pero siyempre, kung online mass, hindi na sila nakakasuko physically na katawan ni Cristo. Doon tayo pumapasok. So, magkakaroon kayo ng mga ganyan panahon. Ang sinasabi dito, na ang paglalagyan ninyo para i-travel yung Blessed Sacrament is to fill our meetings. Container siya, metal container na doon mo ilalagay. At yun, pag nailagay niya yan ay Blessed Sacrament na dapat meron kayong reverence na pagtawag na hindi pwede sa bulsa, hindi pwede sa hanggang yan. Dapat yan pag-class pa, hawak-hawak ninyo sa dibdib, hindi dapat sa dibdib. Tandaan ninyo, si Cristo yung laman ng things. Sorry, hindi lang ako dala. Meron ako. Okay, please. So, para lang na-distinguish ka. PNC na class pa, hindi pala. So, importante yan. Once na meron na kayo, nagse-serve na kayo sa mga may sakit, ang laman nito ay magiging si Cristo. Si Cristo na yung dala-dala ninyo. Ito, it's tinatawag. Ayan. Yan yung ilalagay. Ang pause. Yan. So, katulad ng paano kayo mag-reverence sa
basta binuksan niya yan, nandun yung reference ninyo, kailangan nyo mag-get. So ito, pag may naman ako, nilalagay ito, binabalak sa certificator. Sasabihin yan sa mga susunod na ano ninyo. So yan ang fix. Nakakasunod tayo sa part. So, personal grooming. Ito, number one din pang issue. So, dahil kumakalap na tayo sa tao, dahil tayo na ang center of attraction, kumbaga, hindi naman natin sinasabi na may mga tao kasi, may mga kasama na kahit na may mga edad na nakikiuso, may mga ano ba tawag nila dyan? Mga bracelet kasama ka dyan, mga hikaw-hikaw, mga ganyan-ganyan, mga necklace na pang defrost. Hindi naman kayo pinabawalan dyan. Hindi kayo pinabawalan dyan. Ang sana lang, ang inaano lang namin, kung mag-serve kayo at meron kayong mga hikaw-hikaw, pakitanggal ng mga ruling na tayo na mag-serve kayo. Tanggalin na muna natin. Hindi dahil sa pangit, hindi dahil sa kundi, binibigyan lang natin ng mataas na pagtingin, ng pagpilingkod natin sa Panginoon. So, sinasabi nga niya, dapat haircut natin, haircut natin, yung fingernails, at sino yung inigarilyo, yung mga kayo pinagawa ng inigarilyo, pwede naman yan, pero sana, kung magsaserve kayo, huwag na kayo manigarilyo ng 1 hour, 2 hours before mag-serve. Kasi, nakakamoy yan ng masusubukan ninyo. Dumidikit lang naman natin yan, dumidikit sa kamay natin yan, usok ng sigarilyo, so pag binigay naman yan, kahit nga yung damit natin, nakatuloy sigarilyo, kapag naligarilyo tayo bago tayo mag-serve. So, hindi-discourage natin yan, kapag natin gawin yan. So, kung mapapansin ninyo sa lahat ng lingkod ng simbahan, sa lahat ng parokya, meron may nangilan, pero karamihan dyan, hindi nagpapabango. Walang makeup. Kasi walang mga ganun. Kasi gusto ng Panginoon, gusto ng ating simbahan. Simple lang tayo. So, siyempre, pag meron ng rules, may mga regulation, may mga bylaws, meron din mga offenses. Meron din, siyempre, may sabihin natin na kumisan, nakakaligtaan, kumisan, may mga pagkakataon na walang hindi natin nakasaan. So, may mga offenses, may mga sanction. Pero, para tayo dumaan dito, medyo may kabigatan na yung natin. So, siyempre, ipaligsan ng kautigian, ng ating Paris Place. Hindi naman siguro tayo aabot sa ganyan. Pag may mga tayo-violate tayo mga rules, i-inform naman kayo niyan. I-forwarding na naman kayo ng ministry tungkol sa mga maling gawain na nakarating sa ministry. Hindi naman natin agad-agad paniniwalaan. May mga investigation. Number one, pag may mga scandalous behavior, ano yung mga scandalous behavior, siyempre nasa ganyan, alam na lay minister ka, masyadong lumapit ang mga babae sa iyo dahil
mahina. So nadagdagan yung babae kung isa-isa na yung dalawa na. So yun, so isa-isa mga, kasi, tapos may asawa ka na, tapos mga ganun bagay. Kasi siyempre, investigahan ka yan. So, may mga writing, may meeting, bago tayo umabot sa ganun. Pero sana, lagay ko sa inyo na. So, may suspension, may expansion. Siyempre, kung may suspension, kung may expansion, pwede pa naman din kayo bumalik kung sakali. Kung natapos na ninyo ang lahat ng mga paratang mga nangyari sa inyo. So, hindi naman ako yung bago tayo sa ganito, pero dahil sa rules and regulation, dahil sa bylaws, kailangan natin itapin. Okay. Dito sa leave of absence, may mga time tayo na ba't natin nasa kailangan natin dahil sa pamilya natin, kailangan natin umuwi ng probinsya, kailangan natin ibang bansa, kailangan natin ano naman yan, pwede naman yun. Pwede naman yun. Pero, kailangan nila mag-submit ng request ng leave of absence direkta sa Paris. Bigay na kayo ng monitor, bigay natin sa Paris. Pwede naman yan, wala naman tayo naman yan. Kailangan eh. Okay, during election, mayroon sa ating naging kandidato. So, syempre, automatic, o kasi, mag-tignan mo tayo. Kung meron na. Kailangan natin mag-tignan. Bakit? In case of proclamations by whether national law it is recommended that he resign from the ministry to avoid conflicts in the performance of the duties. So, kapag kayo na-elect at nanunungkulan na, kailangan nyo na mag-resign. Bakit? Kasi mamaya duty ka. Tapos bigla kayo may kaupos, bigla kayo papakante yun. So, might as well resign from the ministry para ma-avoid ng conflict. So, siyempre, tulad ng mga nakaraan mga duties and responsibilities and bylaws, prerogative pa rin para sa isya. Hindi naman ganun kaali yung sitwasyon. Ito naman, may mga panahon, may mga pagkakataon na napunta tayo sa isang lugar, sa ibang lugar. Hindi pinapayagan ng simbahan ang mag-serve ka sa ibang parokya na unless meron ka clearance sa mother church ninyo. Hindi ka pinipigilan mag-serve kasi meron tayong ongoing formation, kulang kang mag-serve. Hindi naman natin parokya yun. Layo-layo mo, kinailangan ka. Automatic naman yan, hindi naman kaso yun. Napunta tayo sa St. Michael, kailangan po, may uniform ka, sinabihan ka, makakapag-serve ka ba? Pero nandun ka mag-serve ka. Oo, mag-serve ka. Pero yung intention ko na mag-serve ka, na wala namang ganang mga kailangan, mag-serve ka na rito, mag-serve ka pa ron, yun ang dapat ng permiso sa parokya. Agad nag-serve ko ako sa akin. Yun ang kailangan natin na humingi ng permiso sa parokya. Mayroon tayong ganitong case na may minister ka pero nalipat ka na ng ibang lugar. Pwede yun, tuloy yung pagiging lay minister ninyo as per recommendation ng Paris